Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman po natin ngayon, ito hong pambubudol sa buong Pilipinas. No? Itong tungkol rito sa pambubudol sa mga mangingisda sa Panatag Shoal. Di ko kasi noong, naalala ko nung kami ho ay nandoon sa Zambales, sa Masinloc, ay sinabi nung isang mangingisda at ito'y ipinagmalaki rin ng mga Digonian vloggers and influencers na ang sinabi nito ay noong panahon daw po ni Duterte sila raw po ay nakabalik, nakapangisda. At yun din naman ang ipinagmalaki, 'di ba? Ipinagmamalaki ng nakaraang administrasyon mismo ni Duterte na napapayag niya, pinakiusapan niya ang China na payagan. Hindi ba't ang sabi niya ay pinakiusapan niya na kasi ang Pilipino, mahirap lang kami, wala kaming kung ano man, wala kaming langis, wala. Yung pangingisda, natural yan na trabaho para 100 years na, 100,000 years na trabaho na yan ng mga Pilipinong mangisda. Yung um, Panatag Shoal na yan, yan ay um, common fishing ground na natin ng mga Chino at ng mga Pilipino. Sabi niya. So, naawa daw ang China. Sino nakakaalala nun? Naawa daw ang China at pinagbigyan ang mga Pilipino na makabalik, makapangisda uli. Dahil mula noong 2014, hindi na po nakakapangisda dyan. Actually, 2012 pa lang eh. Hindi na nakakapangisda ng maayos ang mga Pilipino. 2013, nung dinimanda natin ng China, lalo po nilang hinigpitan ang pangingisda sa Scarborough Shoal. Hindi sila makapasok sa loob dahil yung bunganga mismo, according to other fishermen din nung nasa Sambales kami, ay hinarangan ng 2 barko. Kumbaga, kung tayo po ay nagsadsad noon diyan sa Panatag Shoal ng BRP Benguet, kasabay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin, noong time na ERAP, tayo po ay naglagay po ng barko din dyan. So ang China, they attempted, actually they tried, they did, na magsadsad ng barko sa bunganga ng lagoon para hindi ka makapasok doon. Ngayon, ang sabi nila Tigong, pinayagan daw. No? Ang totoo, ang mga sabi ni Trillanes, isang malaking kalokohan yan. Ang mga mangingisdang Pilipino, nakakapangisda pa rin naman dyan samay, hindi po samay Scarborough Shoal, sa Panatag Shoal. Kahit pumunta kayo dyan, sabi niya, kailan lang, dumaan ako dyan. Sabi niya, sakay ng aeroplano. Kitang-kita sa himpapawid, may mga Pilipinong nangingisda. Pero ano ba yung, what was implied to us by the previous administration? Kung ano ang hinihingi ng mga kababayan nating mangingisda na nagbibigay sa kanila ng talagang abundant na mga supply ng isda ay sa loob po ng Scarborough Shoal. Ang totoo, hindi po pinayagan ng China ang mga Pilipino na makapangisda sa loob ng Scarborough Shoal. Proof? Ito. So sa balita ng Inquirer, after this live, may kita ninyo mamaya sa baba, yung pag hinimay-himay ko to, may kita ninyo dyan yung link. Okay? Sabi rito, the Philippines, there was a temporary special agreement between China and the Philippines in 2016 over Scarborough Shoal. Okay, lakihan natin. Yan, over Scarborough Shoal or Panatag Shoal. A Beijing embassy spokesperson claimed, which was immediately repudiated by Manila. Diba? Paano mong i-repudiate ito? Rito rin ako natatawa sa mga taga-Philippine Embassy. Philippine Embassy, sorry. DFA natin. Paano mong i-refute yan? Mismo ang gobyerno noon, ang nakaraang administrasyon, ipinagmamalaki yan.
'Di ba? Napumayag ang China. O, alam nga naman pakinggan lang natin ang Philippine side. Pakinggan din po natin para tama yung ating posisyon. Pakinggan din natin ang posisyon ng China. Before we judge, gawa-gawa lang nila yan. 'Di ba? Ano sabi rito? Under this agreement, China said that the AFP, Coast Guard, and other government vessels could not enter the 12 nautical miles and corresponding airspace of Panatag Shoal. Okay? So dito, ibig sabihin na pinagbabawalan dito, etong puwersa ng gobyerno, pati sa airspace, bawal dumaan. Maliban sa commercial flight. Okay? Ibig sabihin ay mini-maintain ng China na kanila yun. Okay? Kaya nag-i-impose sila ng kondisyon. Now, sabi rito, according to the temporary special arrangement by the Chinese side in 2016, Filipino fishermen can fish with small fishing boats in designated waters except the lagoon of Panatag Shoal. So, nagko-corroborate po ito sa statement ni dating Pangulong Duterte. Tama? 'Di ba? Nagko-corroborate eh. Sinabi niya, pumayag ang China kasi nakiusap ako, nagpaawa ako doon para payagan uli ang mga Pilipino na mangisda. Pumayag naman sila kasi daw naawa ang China. 'Di ba? Pero hindi po tayo nagpapatrolya na sa Scarborough Shoal. Hindi po tayo pumapasok sa 12 nautical miles ng Scarborough Shoal. Bakit? Kondisyon 'yan. Para hindi nila itaboy ang mga Pilipinong nangingisda sa labas ng lagoon in a designated. Mayroon lang silang itinakdang lugar ang mga inchik kung saan mangingisda ang mga kawawang Pilipinong nagmamay-ari ng Scarborough Shoal. 'Di ba? Sa basihan, tayo talaga nag-administer ng ating dominion diyan. And kitang-kita yan doon sa mapa. 'Di ba? Yung Velarde Murillo map. Sipin nyo yung mga pambubudol sa atin. Is that a transparency from the previous administration? Hindi sa atin sinabi. Kaya naman po, nung kami uli ay nasa Sambales, sinasabi ng mga mangingisda, at this time, ano po ang seguridad na maibibigay ninyo ng gobyerno sa amin? Bakit po? Kasi pala noon, dati, mismo sinabi rin ng isang fisherman na hindi sila nakakapangisda sa loob noon. Sa labas lang sila, sa gilid lang. Ngayon, sinasabi nung nakaitim na nagsabi na nung naging presidente si Duterte, nakapangisda uli kami sa Scarborough Shoal. He was actually referring to gedli lang. Hindi po loob. Bakit ka nga kasi makakapangisda? May nakasalaksak na barko doon. Kailan lang inalis ng China yung barko doon? 'Di ba? Noong compliant. Why China has to put 2 vessels doon sa bunganga, sa entry ng Scarborough Shoal? Sa palagay nyo, bakit? Kaaway nila yung Pinoy administration eh. So there's a fear na baka pumasok ulit tayo dun sa loob. At sa loob po ng Scarborough Shoal naganap ang standoff noong 2012. At naging tambayan niya ng napakaraming barko ng China.
Kinabage technique tayo. Kinuyog ang tropa natin dyan. Pati yung kaisa-isa nating barko ng Navy na pinadala ni Pinoy na hinihintay ng China na gawin ng Pilipinas ay ginawa nga po ni Pinoy. Pinadala yung Navy at eto, tumabi ron sa barko ng Incheck na ini-inspeksyon ng BIFAR. At nakita nga nila yung mga taklo-taklobo. Diba naalala nyo yun? So, kaya po, yan ang dahilan, kaya hinarangan ng China ng 2 barko. At ang nagsabi na 2 barko ang iniharang doon, mismong mangingisda. Kaya po ang inyong abang lingkod, kasama ng tropa natin na pumunta doon, mga vloggers, nagulat ho kami. Sabi namin, bakit hindi ito binabalita? Alam nyo reaksyon ng mga taga-media na nakasama namin? Deadma lang sila. Bakit? Alam pala nila. Bakit hindi nila binalita sa atin? Takot po silang matulad sa ABS-CBN. Hanapan ng butas at madisgrasya. Di ba? Masisisi mo ba ang China na maglagay ng harang na barko ron? Hindi. Bakit? Ang tagal nating hawak yun. 2012 lang nila nakuha sa Pilipinas. Balik na rin natin ang sitwasyon. Nakuha natin sa China. Maglalagay rin tayo ron ng barko natin. Madadala tayo. Diba? Naiwanan pa yun. Baka lahat ng sirang barko natin, itambak ko dun eh. Gawin kong pakapitan eto, pakapitan ng talaba. Ito gagawin kong sogo ng mga isda para lalo silang dumami. Ito naman gagawin kong tambayan nila ng mga marites ng mga isda. Ito naman, lalagay ko rito, gagawin kong gate. Lalagyan ko nung tulay para yung mga mangingisdang Pilipino, tatawid dyan, maghahakbangin na lang. Tapos maghahagis sila ng lambat. Diba? Ganun. So, noong panahon, diba? Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po tayo nagpapatrolya. Kaya nga, yan po ang hiningi ng mangingisda sa Zambales. Puwersa ng gobyerno magbantay sa inyo. And I even asked, nakano lang kasi yung cellphone ko, nakatutok no, nakakainis eh. Salamat nga pala sa nagbigay sa akin ng iPhone 14. Thank you so much. At naging magandang kuha natin to, nakakapag-zoom tayo kahit nasa malayong pwesto tayo. iPhone 14 yun, 1 terabyte. Thank you ma'am sa padala nyo. Tinanong ko yung isang mangingisda na sa likod ko, Sir, ngayon ba, meron kayong nakikitang meron kayong nakikitang barko natin doon ng gobyerno? Sabi niya, ang madalas doon ngayon, sir, BIFAR. Nagbibigay sa amin ng ayuda. Ano hong ayuda? Sardinas? Hindi. Gasolina, crudo. Dami. Sabi niya. Tapos wina-water cannon kami ron. So talaga hong nawa-water cannon kayo? Oo, wina-water cannon din kami. Pero hindi sila tinututukan para bumaliktad. Ang ginagawa sa kanila, pinakikita sa kanila yung sample ng tubig. Na kapag ka nagtuloy sila, papasok dun sa lagoon, babaliktad talaga sila. Yun, papakita sa kanila. Kaya pag nakita nilang bumuga na yung tubig ng water cannon at hindi pa sila naglayasan, iwawasiwas daw yun. At yung patak ng ulan patak ng tubig galing doon, ang lalaki. Masakit sa balat. Baka isang tambay lang, isang segundo, puno agad yung bangka. Lubog sila. Alisan na lang daw sila. At mula sa malayo, tatambayan nila. Pag umalis na yung barko ng China, saka sila pupwesto doon. At puputulin nila yung floating barrier ngayon. Floating barrier na lang nilalagay doon ng China. Pinuputol nila lagi. Tapos papasukin nila yung lagoon. Ganun ho, discarding ginagawa ngayon. Kaya po, literally, sa panahon ni PBBM, lang nakapasok uli ng lagoon ang mga Pilipino. Dahil ipinagmatigas niya ang West Philippine Sea, ang Scarborough Shoal. Naging open sa international scrutiny ang ginagawa ng China. So, ang China,
medyo naglilelo sila. Hindi sila makapag-angas ng todo-todo kasi nasisira ang kanilang pangalan. Dahil ang portrayal nila ay tipong man of peace. Pero hindi pala peace na P-E-A-C-E, kundi peace, P-I-S-S pala sila. Diyan sa South China Sea. Di ba? So, ang sinasabi rito, tignan nyo ha, according to temporary special agreements by the Chinese side, 2016 Filipino fishermen. So, designated waters lang sila. Maliban dito sa lagoon, di sila makakapasok. Pag sinabi nating designated waters, ibig sabihin, there's a certain area lang pwede silang mangisda. While the AFP, PCG, and other Philippine government vessels and aircraft should refrain from entering the 12 nautical miles and corresponding airspace of Wangyandao or Panatag Shoal. Diba? So, hindi lang po mangingisda ang binudol dito. Diyan sa Panatag Shoal. Taong bayan po, tayo ho ang binudol dyan. Kaya nga naghihingi ng presensya ng otoridad, ng Coast Guard, ng Navy. Dahil ang BIFAR palagi doon. Ang Coast Guard po natin madalang daw sa Panatag Shoal. Kaya gusto nila, pagdating po o bago dumating ang June 15, nandyan po ang puwersa natin. Diba? Now, para po sa inyong abang lingkod, ano ho ang maimumungkahi ko? Total lang din naman, gulo-gulo na tayo with China. Aba, andyan rin naman ang mga Amerikano. Diba? Bakit hindi po tayo sama-sama na mag-standby na sa Scarborough Shoal? Diba? Hindi lang standby, magpatrolya na rin po ron, paikot-ikot. Ganon. Kung sakaling mag-swarming ang mga Chinese militia vessels, problema na nila yon. Ang importante, nagkaroon po tayo ng strong, di ba, presence dun sa lugar. Kasi when it comes to possession, technically, nasa atin po uli ang Scarborough Shoal that we lost in 2012 dahil po sa kaingutan ng mga alagad ni Pinoy. At niya rin, dahil mali na nga yung desisyon ng DFA secretary niya na wala naman silang task force na kung saan siya yung pinaka nasa mataas next to Pinoy para mapailalim sa kanyang kapangyarihan at salita, ito pong DOTC. DOTC pa dati yan, yung dating DOTR ngayon. Na kung saan nakaka-under sa Philippine Coast Guard. Bakit niya pinaalis? Ang Navy, bakit pinaalis yung kaisa-isang barko doon? Samantalang under yan ng DND. Tanga rin ng mga nag-handle ng DND at ng DOTC, nila hindi man lang pumalag. Na ba't mo inutusan yung mga alagad ko doon? Ba't pinauwi mo? Hindi ka na lang hindi ka umuwi, wala ka namang pwesto, wala ka namang tao doon. 'Di ba? Sinunod nila. Nalaman ni Pinoy, hindi rin niya itinama at pinabalik. 'Di ba? Nung pinaalis ng 2012. Nung sinabihan siya ni ni Trillanes na Pinoy, wag mong papaalisin ang mga tropa natin doon. Sabi sa kanya, wala na. pinaalis na ni Del Rosario. Kaya ho yung series na backdoor channeling no ni Trillanes na uwi ho sa wala. Ano pang ipang-leverage natin dun? Wala na pala tayong tao dun. 'Di ba? It's easy na para sa China na wag na natin sundin. Wala na pala, nag-alisa ng mga Pilipino. Technically, sumuko na tayo. Alright? Kaya nga sabi ko, maliwanag ho talaga ang isang napakalaking pambubudol na nangyari hindi lamang po sa mangingisda sa Scarborough Shoal o dyan po sa may parte ng mga taga Pangasinan, Zambales, Bataan, hindi lang po. Kundi ho sa buong sambayan ng Pilipino na nagpalakpakan tayo noon kasi dama natin yung paghihirap
ng mga kababayan nating mangingisdang na umaasa sa kanilang kabuhayan sa loob ng lagoon. Akala natin nakapasok doon. Hindi pala. Gedli-gedli lang at meron pang designated area. Hmm. 'Di ba? Alright,